The weight of his arm around her waist woke her with the morning sun. Bahagya pa lang siyang naalimpungatan. Otomatikong hinila niya ang bigat na iyon na nakapatong sa kanyang bewang. She froze as her hand closed over the hard strength of his arm. Nagmulat siya na manumbalik ang buong kamalayan niya. Bumilis ang tibok ng puso niya at napalunok nang maramdaman ng mainit na hininga ni Jeric sa bahagi ng leeg niya. Yakap nito ang katawan niya. The heat from his body scorched her back. Unti-unti, nagbaling siya ng tingin dito. Nakapikit pa ang lalaki. Base sa mabini nitong paghinga, nakakatiyak siyang mahimbing pa itong natutulog. Hindi niya namalayan kung anong oras ito mamasok ng silid ng nagdaang gabi. Sa pagkakatitig niya sa natutulog na lalaki, ang akala niya muli niyang may pagkakalubang katawan dito, kahit wala itong pagmamahal sa kanya. But no, hindi niya matatanggap yun. He needed her. That was all. Walang salita ng pag-ibig mula rito. She had to have all or nothing. Tumigil siya sa paghalik sa lalaki. Ubod na sa tinulak niya ito sa dibdib. Nasorpresa ito sa ginawa niya kaya kaagad siyang nabitawan ito. Mabilis siyang tumayo mula sa kama. Nakakunot noong ito. Nasa mga mata nito ang pagtataka habang pinapanood ang dali-dali niyang pagpapatong ng roba sa manipis na pantulog. We can't spend the morning in bed. Nakayokong wika niya habang abala ang kamay sa pagbubuhol ng belt. Dama pa rin ang bahagyang ng kadawan. Hindi ito nagsalita. Bumangon na rin tumula sa kama at sinuot na isang pares ng shorts at white shirt. Bago siya pumasok sa banyo, saglit na nagtama ang kanilang mga mata. Kailangan natin mag-usap, Verna. Mahinang wika nito. Tila hindi niya naman narinig yon. Tuloy-tuloy siyang humakbang papasok sa bathroom. Damn it! Did you hear? Tumaas ng bahagya ang boses ito. I said we have to talk. Huminto siya tumarap dito. I heard you the first time, Jeric. Hindi ako bimingi. Anong ibig sabihin ng ginawa mo? His voice was cold. His face grim. Umiling siya, sabay kumpas ng isang kamay. I am sorry, Jeric. I never intended to let things go so far. I just don't want to get hurt. Pag-amin niya sa nanginginig na tinig. Saglit pang nagtagis ang mga bagang niya. Habang nakatitig sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Mag-asawa na tayo, Verna. I am not going to hop into bed with you just because we're married, Jeric. There has to be more to our relationship than sex. Hindi pa sapat na gusto kita na higit sa kahit sinong babae na nagdaan sa buhay ko? Malungkot siyang umiling. Hindi sapat yun. Then what do you want? Panahon. Konting panahong makabuo tayo na mas malalim na relasyon. Sabi niya. Nagpakawala ito ng malalim na buntong hininga at saka itinaas ang dalawang kamay. Alright, we'll take it slow. From now on, I will not rush you. Sabihin mo lang kung kailan handa ka na. Pagkasabi niyon, tumalikod na ito. Malungkot na sundan ng tingin ni Verna, ang asawa, nang lumabas ito ng silid. 2 weeks later, nagising si Verna na nag-iisa sa kama. Malungkot siyang sumulyap sa bakan ng espasyo sa tabi niya. Kanina pa bumangon mula roon si Jeric. Hindi na niya namalayan kung anong oras ito pumasok ng silid nang nagdaang gabi. Napapansin niya pagiging distant ng kanyang asawa. They shared a bed and little else. Naramdaman niyang pangingilid ng luha sa kanyang mga mata. How much more of this could she take? Bagaman halos sa pagtulog lang niya nakakasama sa Jeric, nararamdaman niyang lalong lumalim ang pag-ibig niya rito. His absence during the day left her empty and lonely, and the thought of spending the rest of her life without him terrified her. Iniisip tuloy niya ngayong bawiin ang panahong hiningi niya rito. Gusto niyang ma-develop ang intimacy sa pagitan nila. Somehow she had to make an effort to win his love and affection. Sumulyap siya sa alarm clock na nakapatong sa bedside table. 15 minutos bago mag-alas 7 ng umaga. Eksaktong alas 7 kadalasang umaalis ng bahay ang lalaki. May sapat na oras pa siya para kausapin to bago ito umalis. Bumalik siya ng bangon mula sa kama at nagmamadaling tinanggal ang suot na pantulog. Walking shorts at loose blouse ang pinalit niya roon. Naghahanda na sa pag-alis ng bahay si Jeric nang lumabas siya ng sala. May pagtataka sa ekspresyon nito na makita siyang palapit dito. Madalas kasi na nasa gilid siya kapag umaalis to. Pwede ba tayo mag-usap kahit sandali, Jeric? Her breathless question caught him off guard. May nakaschedule ako meeting ngayong umaga. Seryosong wika nito. You'll have to make it fast. Nasaktan siya sa tono ng pananalita nito. Hindi naman matagal ang sasabihin ko. What is it? Sumulyap ito sa rilong pambisig. Napatiimbagang siya. I was just wondering if you had any openings at the restaurant. I'm going crazy coping up here in the house. Nasabi niya. Bigla ang pagpasok ng ideyang iyon sa isip niya. Hindi yun ang orihinal na plano niyang sabihin dito.
Nagsalubong ang mga kilay nito. No, sabi nito sabay iling. Walang bakanting posisyon sa opisina. But you are the owner. Would you like me to fire someone just to make room for you? Of course not. Then you'll have to find some other way to keep yourself occupied. Tumitig ito sa kanya. Hindi ko gustong ideyang magtatrabaho ka, lalo na ngayon nagdadalang tao ka. Sa tono nito halatang tinatapos itong usapan nila. Yes, I suppose so. Bulong niya. Pinili na lang niyang wag nang makipagtalo pa rito. Lumapit ito at banayad na humalik sa pisngi niya. Lalakad na ako. Paalam nito. Then, he was gone. The silence in the house was heavy, thick with words left unsaid. Parang wala sa sariling bumalik siya sa kwarto. Humarap sa salamin ng lokador, pinagmas ng mabuti ang sarili. Pregnancy had not changed her all that much. She was still slim. Pagkatapos ng unang gabi nila ni Jeric, hindi na maling nagpilit ang lalaki na maging intimate pa sila. Hindi na ba siya kakit-akit sa paningin to? If he still wanted her, why was he avoiding her? An insistent ring ng doorbell ang pumukaw sa pag-iisip niya. Si Valerie Santa Maria, ang magandang babaeng kapitbahay ni Jeric, ang napagbuksan niya. 2 araw pagkarang may kasal sa ni Jeric, naging panoy nilang babae. Hindi nito na sorpresa ng ibalita ni Jeric na ikinasal na sila. Masayang binati sila nito. Friendly at masayain si Valerie. Naging vibes agad sila nito at madalas na itong panauhin at kukentuhan sa bahay. Paminsan-minsan siya naman ang bumibisita sa unit nito. Niluwangan niya ang pagkakabukas ng pinto. Tamang-tamang dating mo, sabi niya. Pasok ka sa loob. Bahagyang tumaas ang kilay nito sa nakitang ekspresyon ng mukha niya. What's up? Silundan sa nito sa may sala. I almost ran into Jeric outside, but I don't think he even saw me. Hindi na ako magtataka. Napabuntong hininga siya at saka umupo sa may sofa. Umupo naman ito sa tapat niya. He's been in his own little world lately, and unfortunately, I am not a part of it. Baka naman masyado lang siyang abala sa trabaho niya. Malungkot siyang umiling. Paraan lang niya yon para makaiwas sa akin. Sinabi ba niya sa akin yon? Nanlalaki ang matang tanong ni Valerie. Hindi na niya kailangan pang sabihin. Nahahalata ako sa kilos niya. Tumitig siya sa babae. Jeric and I only got married because of the baby. Pagtatapat niya rito. Sandaling nawalan to ng kibo. But you love him, don't you? Tanong nito kapag Juan. Valerie's eyes were kind but determined. Yes, pag-amin niya. But Jeric only married me to give the baby a name. He doesn't love me. Paano mo natiyak? Valerie demanded. Sinabi ba niyang hindi kanya mahal? Hindi, pero hindi rin niya sinabing mahal niya ako. Nasabi rin niya sa akin noon na hindi siya naniniwala sa pagmamahal. Malalim mabuntong hininga ang pinakawalan nito. Never known Jeric to let anyone get close enough to him, and he doesn't exactly wear his heart on his sleeve. I don't want to hurt him. Gumaralgal ang tinig niya. He won't even let me get close enough to love him. He spends all his time at the restaurants. I swear he was avoiding me. So, you're giving up? Just like that? What else can I do? Force myself to him? Marahang tumango si Valerie. Pwede mo rin gawin yan. Mahina itong tumawa pagkasabi niyon. Saka inabot ang isang palad niya at marahang pinisil iyon. Kailangan ka ni Jeric, Ferna. If you want your marriage to work, you're going to have to warn your way into his life, whether he wants you or not. Sinunod ni Verna ang payo ni Valerie. Nang hapon yung nagtungo siya sa isa sa mga restaurant sa Jeric kung saan naroon ang main office ito. Apologetic ang sekretary nito na makita siya. I am sorry, Mrs. Mendel, but Mr. Mendel is out checking sites for the new restaurant. Maaga pitong tumayo mula sa mesa nito at sinamahan siya sa loob ng pribadong opisina ng kanyang asawa. Is there something I can help you with? Ngumiti siya. No, thank you, Sylvia. Umupo siya sa upang nasa harap ng mahogany table ng asawa. I guess I'll just have to wait till he arrives. Sa palagay mo ba magtatagal pa siya doon? Kanina pa ho siya umalis, before lunchtime. Maghihintay na lamang ako. What would you like to drink, ma'am? Water would be fine. Thank you. Iniwan na siyang mag-isa ni Sylvia matapos itong may dulog sa kanya ang tubig na hiningi niya. Nagpalingaling nga siya sa paligid ng katamtaman ang luwang sa opisina. Jeric's touch was everywhere. Umago ng pansin na tagpatas ng kilay niya ang isang picture frame sa kaliwang bahagi ng table ng asawa. Dinampot niya iyon. May kung anong kamay ang waplos sa puso niya na makita niyang siya ang nasa larawan. Natatandaan niyang ito mismo ang kumuha ng picture niyang yon almost 3 months ago bago pa sila nag-break noon.
Muntik na niyang mabitawan ng picture frame na biglang bubukas ang pinto ng opisina ni Jeric. Jeric was standing on the doorway, looking thoughtfully at her, a surprised look on his face. "I've been waiting for you." Kunway kaswal na wika niya. Pasimple niyang ibinalik ang picture frame sa ibabaw ng mesa. Tumayo siya tumakpang para salubungin to. And before she allowed herself, it's time to think about the wisdom of her actions. She laid a kiss on his lips. Saglit lang ang pagkasurpresa ng lalaki sa ginawa niya. Kaagad ding nakabawi ito at hindi niya inaasahan ang sumunod na ginawa nito. Ang tanging intensyon lang niya, dampian lang ito ng halik sa mga labi. Laking gulat niya nang mariing tugon nito ang paghalik niya. His arms dragged her close and his tongue hungrily searched for the secrets of her mouth. Desire warmed her blood until she was weak with longing. Kinasabikan niya ng husto ang sandaling iyon. Mahigpit siyang yumakap sa asawa. Impit siyang nagpadaing, lalo pang humigpit ang pagkakakulong nito sa katawan niya. They both drank from that sweet and gentle kiss. After a long while, they reluctantly broke apart. Nag-uulap sa emosyon ang mga mata nito, her lips moist from his kiss. "Why are you here, Verna? Kailan kitang makausap?" He frowned. "Hindi ba nag-uusap na tayo kanina? I thought tapos na ang usapan natin. Nasabi ko na sa'yo yung desisyon ko. Hindi kita pinapayagang magtrabaho." Umiling siya. Lumapit siya sa isa sa mga bintana at tumanaw sa labas niyon. "Hindi yun ang gusto kong pag-usapan natin. What do you want to talk about?" He asked quietly. "Us? What about us? How could he be so dense?" Tanong ni Verna sa isip. Muli siyang humarap dito. "What about us?" Sarkastikong ulit niya sa sinabi nito. "There is no us. Can't you see that?" Napakagat siya ng labi bago nagpatuloy. "I only can see you before bedtime. Bihira lang tayo magsabay sa pagkain. And even though you hardly say anything, I can take 7 more months of this." Desperadong wika niya. 7 more months of what? Nagsalubong ang dalawang kilay nito. Ikinumpas ang isang kamay. "Of this marriage of convenience." Gusto niyang isigaw ang salitang yon. Unti-unti itong napangiti. Maya-may nakakalokong tumawa ito. "Well, natutuwa ako marinig yan mula sa'yo." Anitong napapailing. "Because it's killing me." Hindi makapaniwalang tumitig siya rito. Paano pa nito nagagawang tumawa? Kalimutan mo na lang mga sinabi ko. Nagkukot-kot ang dibdib na wika niya. Dinampot na niya ang shoulder bag sa ibabaw ng mesa. Pinigilan siya nito bago pa siya humakbang palabas ng opisina. "Hold it!" Hinila siya nito sa braso. He wrapped his arms around her waist. "I'm sorry I laughed, but I don't want to forget this." Direktang tumitig ito sa mga mata niya. "Gusto mo bang sabihin sa akin na handa ka na? Are you trying to tell me you want me to make love to you?" "No." Mabilis at tanggi niya. "Couldn't see that sex was not our problem? We have to make you some changes in this crazy marriage of ours." "Okay, name them." "Hindi ko alam kung nasan ako sa buhay mo. I don't even know if I'm part of it. Bihira lang tayo magkita, na hindi tayo nag-uusap. Mas malaki ang inilalaan mong oras sa trabaho mo. You made it clear you did not want me." "No, I never said that. Humingi lang ako ng konting panahon." He pulled her against his chest, his arms warm, comforting and protective. "Sa tingin mo ba naging madali sa akin ang mga nagdaang araw? It's not easy for me to be around you and not touch you, kiss you. You drive me wild, don't you know that?" "You must be joking. You haven't touched me since we were married, and that was 2 weeks ago." "Dahil pinipigilan ko ang sarili kong huwag kang hawakan." He murmured against her. "Just holding you at night is driving me out of my mind. I've tried throwing myself into work, but you're still with me every minute of the day. You've got to believe that." Sa kaibuturan ng puso niya, pinaniniwalaan niya mga sinasabi nito. He had just described her own feelings for him. Mahigpit siyang yumakap dito, at saka nanginginig ang mga mata na tumitig dito. "Anong dapat natin gawin, Jeric?" Makahulugang ngumiti ang lalaki. "Since we've both been miserable, what did you have in mind?" Matamis siyang ngumiti. "Unang-una gusto ko umuwi ka ng maaga mamaya. Magpe-prepare ako ng dinner para sa ating dalawa." Imbes sumagot, muli siya nitong hinagkan sa mga labi. Buong puso naman niyang tinagon iyon. Masaya ang pakiramdam ni Verna nang bumalik siya ng condo unit ng hapong yon. Isang espesyal na hapunan ang pagsasaluhan nila ni Jeric ang inihanda niya. Pagsapit ng 7:00 ng gabi, inihanda niya ang mesa. Nang masiguro niyang ayos ng lahat, pumasok din sa lid upang ipanda ang sarili. Isang simple ngunit sexing bestida ang isinuot niya. Jeric would love the dress, she thought. Nagkamali siya ng sapantaha. Hindi sa suot niyang damit tumutok ang mga mata ni Jeric pagpasok nito sa pinto, kundi sa mukha niya.
Para tong namamalikmatang tumitig sa kanya ng matagal. His eyes devoured her. A need flared in the depths of his black eyes. Humakbang siya palapit dito, a welcoming smile on her soft lips. Impulsively, she reached up to brush her lips against his. Maagap siyang lumayo rito, nang akmang gaganti ito ng halik. They had all night, and she did not want to rush one beautiful second of it. Dinner is ready. Mahinang wika niya na may matamis ng ngiti sa mga labi. Would you mind telling me what's going on here? Kunway nagtatakang tanong nito, na makitang nakaset ang table for two. Gusto ko lang ipakita sa iyo kung ano namimiss mo kapag hindi ka umuwi ng maaga. Laughter flickered in the shadows of her eyes. I see. Napatango-tango ang lalaki. Magmula sa mesa, bumalik ang tingin nito sa kanya. Makahulog ang hinagod ito ng tingin ang damit niya. The desire in his eyes is obvious. Muntik na siyang mapatalon, nakawakan itong belt ng damit niya. Is this all that's holding the things together? Pilyong tanong nito. Tumango siya. Nagningning ang mga mata nito. Interesting. I expected you would think so. Willing ka bang humalin ito para samahan akong mag-shower? Muntik na siyang mapasinghap sa tanong na iyon. Kaagad na nag-init ang mga pisngi niya. No. Napabunto hininga ito. I don't think so. Maybe next time. Maybe. Mahinang bulong niya. Baga niya itong tinulak sa dibdib. Go cool off and take a shower. We will eat dinner afterwards. Tumalima naman ang lalaki. Pumasok ito sa banyo upang mag-shower. Habang naliligo ito, iniayos niyang last-minute preparations para sa dinner nila. Kahit nakatalikod siya, naramdaman niyang pumasok sa komedor si Jeric. Nilingon niya ito. Magsisimula ng bahagyang tumaas ang kilay niya. You don't need to patronize me. No, umiling ito. This is really great. I'll even have it for breakfast. Paborito kong sweet and sour meatballs. You made the perfect sauce. Isang satisfied ng ngiti ang sumilay sa labi niya. Pwede mo nang palitan ng isa sa mga chefs ko. Biro pa nito. Napansin itong konting pagkain sa pinggan niya. Aren't you hungry? Halos wala ka pang kinakain. Napansin ko, ako lang ang pinapanood mo. Na mga sandaling iyon para siyang ginaganahan, bigla sa pagkain. Naglagay rin siya ng generous serving sa plato niya. Natutuwa siyang malaman na nagustuhan ni Jeric ang mga pagkain pinaghirapan niyang ihanda para rito. Hindi niya mapigilang tumawa ng malakas pagkatapos silang kumain. Halos walang leftover ang mesa. Iwanan mo na lang muna mga yan dyan, sabi ni Jeric na makita nagliligpit na siya ng mga hapagkainan. May gagawin pa tayo. A shiver of awareness danced along her spine and she knew that this was what she'd been waiting for. Pagbalik natin, tutulungan nilang kita magligpit ng mga yan, sabi nito. Pagbalik? Taka siyang napatitig dito. Lalabas tayo ng bahay? Yeah, let's go for a ride. It's a beautiful night. Sayang naman. Nakaramdam siya ng kaunting disappointment. Ang akala pa naman niya, mananatili lang sila sa loob ng bahay. Are you coming or not? Untag nito sa kanya. Of course, I'm coming. Naisip niya. This was her chance to put herself unequivocally into his hands. Sasama siya kahit saan ito gustong pumunta. Magkahawa kamay sila ni Jeric nang lumabas sila ng unit. Hanggang sa makasakay sila ng elevator at marating ang car park, hindi sila naghihiwalay. Unti-unti na walang disappointment na naramdaman niya kanina. Napalitan niya ng excitement nung nasa kotse na sila at binabaybay ang kahabaan ng EDSA. Nang lumiko sa Rojas Boulevard ng kotse, hindi niya napigilan pang sarili magtanong. Natitiyak niyang may direksyong tinutungo ang kotse ng asawa. Hindi lang ito basta nagja-drive lang. Saan tayo pupunta? It's a surprise. Nakangiting nagbaling tanong paningin sa kanya. You'll see. Just be patient. She loved surprises. But patience was not one of her strong points. Gustong-gusto niyang tanungin to ulit, pero pinili na lang niyang maghintay at manahimik na lang muna. Narating nila ang harbor sa Manila Bay. Ininto ni Jeric ang kotse sa malawak na parking lot malapit sa harbor. May ilang pribadong yate at ilang maliliit na barko na nakadaang malapit sa baybayin ng dagat. Iginiya si Vernon ng asawa, paakyat sa isa sa mga yate. Jeric, anong ginagawa mo? Kurot noong tanong niya. Hindi tayo basta-basta pwedeng pumasok dyan. May mga nagmamayari ng mga yacht na yan. But of course, natatawang wika nito. At ako, ang may-ari ng yateng ito. You own this yacht? Namilog ang mga matang tanong niya. Yes. Her mouth fell open. Inilibot siya nito sa loob ng pribadong yate nito. Katamtaman ng daka na yun. May dalawang maliliit na deck. May 4 na cabin, small kitchen at minibar. Kompleto rin ang kagamitan sa loob ng bawat cabin, maging ang mga appliances sa small kitchen. Narating nila ang pangalawang deck.
Sumandal sila sa railing at saka tumanaw sa madilim na karagatan.